What happened next from your perspective? I think I'll have to defend my title against Casimero. And it's John Real Casimero. The last time he was in the UK, he beat Charlie Edwards, he knocked him out. He'll be looking to knock you out as well. What are you going to do to stop him? I'm gonna break him. November 2019, nanggulate ng tinaguriang Cuadro Alas, angas ng Pinas John Real Casimero, ang mundo ng boxing. Matapos nitong tapusin sa loob lamang ng 3 rounds, ang South African superstar at WBO bantamweight champion na si Sulani Tete. No, nothing's happening. Then all of a sudden, look, he doubles up. And he's done. Now look at this now. There's nothing really clean, conclusive. He got caught on the top of the head there, Tete. Recovered from the first one. You know, the referee could have easily stepped in after the first knockdown. But the referee Steve Gray was right to step in there. Tete's not defending him. Sa naging laban ay tila ba nagmukhang mahinang nilalang ang isa sa mga kinatatakutang makatapat noon sa bantamweight division. Na kahit nga ultimong itong si The Monster ay nangingilag noon dito. At bukod nga po dito kay The Monster ay isa itong si Tete sa most avoided fighter noon sa weight class na 118 pounds. He's currently the world #1, Tete, but he's also been one of the great avoided fighters. I think very much so, John. He's an avoided man indeed. Oh, and that's the reason why. Subalit ang tanong, gaano nga ba talaga kalakas itong si Sulani Tete nung hindi pa nakakalaban ni Casimero? Year 2006, sa edad na 18, ay nag-umpisa nga itong si Tete bilang isang professional boxer. At sa unang 13 laban nito, ay 11 dito ay tinapos niya via knockout at 2 lang ang maswerteng nakaabot sa 12 rounds. At sa kasagsagan nga ng karir nitong si Tete, 5 sa kababayan nating Pinoy ang nakatikim ng bagsik nito. Ito nga ay sina Rexon Flores, Richard Garcia, Edward Pinerio, Jeter Oliva, at ang panghuli nga ay itong si Arthur Villanueva. Year 2010 na makatikim naman ang kanyang unang pagkatalo, itong si Sulani Tete, sa kamay ng kababayan niyang si Moroti M. Talani, via TKO sa round 5. Year 2014, ito naman ang kanyang kauna-unahang world title fight, na kung saan ang kanyang nakatapat ay ang nooy undefeated at isang Japanese fighter na si Teru Konishita. Sa laban ay nanalo nga itong si Tete by a unanimous decision at tuluyan niyang naagaw ang bakanting IBF World Super Flyweight title. Year 2015 na makatapat naman ito ang isa pa ring undefeated na si Paul Butler, isang Briton na nasa pangangalaga ng isang sikat na boxing promoter na si Mr. Frank Warren. Sa laban ay kumpiyansa nga itong sikat na boxing promoter na kakainin lang ng buong buo ng kanyang bata itong si Tete. Subalit kabaliktaran ang nangyari na kung saan ay nilamon nga ng buhay nitong si Tete ang pinagmamalaking bata nitong si Frank Warren, na kung saan ay natapos nga ang kanilang laban sa loob lamang ng 8 rounds at itinanghal ngang panalo si Tete via technical knockout. Pagkatapos nga ng naging laban ay talaga namang humanga ng gusto itong si Mr. Frank Warren kay Sulani Tete. Kaya naman sa mga sumunod na taon ay ito na ang naghawak dito. Year 2017 na maagaw naman itong si Sulani Tete ang WBO Interim Bantamweight title sa kababayan nating Pinoy na si Arthur Villanueva. At matapos nga ang matagumpay na pagkapanalo kontra sa kababayan nating Pinoy, 7 buwan lang ang lumipas ay muli nga lumaban itong si Tete kontra sa kababayan niyang si Benicio Gonya, isa ring Aprikano, na kung saan nga natapos ang kanilang laban sa loob lamang ng 11 segundo, na kung saan nakapagtala nga itong si Tete ng isang world record. Kaya naman, itong ang si Tete ay talaga namang iniiwasan at kinatatakutan ng mga panahon na yan sa bantamweight division. Year 2018 nakilahok naman itong si Tete sa WSS o World Boxing Super Series. Isa itong tournament na nilahokan din noon ni Naoya Inoue at ng kababayan nating si The Filipino Flash, Nonito Donaire. At dito nga ay nakasagupa niya ang isa pang undefeated Russian fighter na si Michael Alayan,
na tinalo niya by a unanimous decision. Sa kasagsagan nga ng tournament, makakalaban nga sana nitong si Tete ang kababayan nating si The Filipino Flash. Ngunit dahil nga sa hindi inaasahang shoulder injury ay hindi natuloy ang kanilang laban. At ang pinakamasama pa nito ay halos 1 taon din hindi nakalaban nitong si Tete dahil sa kanyang iniindang shoulder injury. Kaya naman ng mga panahon na yan, nagkaroon ng malaking pagkakataon ng ating bida na makapasok sa eksena, na kung saan matagumpay ngang naagaw ni Casimero ang WBO Interim Bantamweight title sa Mexicanong si Ricardo Espinosa Franco by a knockout sa ika-12 round. Apat na buwan nga lang ang nakalipas ay muling ang napalaban ng ating bida sa isa pa ring Meksikano na si Cesar Ramirez upang depensahan ang kanyang hawak ng titulo, na kung saan ay nabaklas nga ang pustiso nitong Meksikano sa lakas ng suntok na inabot nito mula sa pambato nating si Casimero, at natapos nga ang laban sa ika-10 round by a knockout. November 30, 2019, nang maganap nga ang laban sa pagitan ng pambato natin si Janriel Casimero, Cuadro Alas, at ng South African superstar na si Sulani Tete. Dito nga ay paglalabanan nila ang titulong WBO Bantamweight title, na noong mga panahon na yan ay hawak nga nitong si Tete. Sa magaganap ngang laban ay may kartada itong si Casimero na 29 wins, 20 knockouts at 4 na talo. At ito namang si Tete ay may record namang 28 wins, 21 knockouts at 3 talo. Ang kanilang laban ay naganap sa Arena Birmingham sa bansang England. Sa magaganap ng laban ay talaga namang super underdog ang ating bida, at marami ang nag-aakala na ito ay magiging isang madaling laban lamang para sa pambato ng South Africa, na kung saan nga ay pinagpapalanuhan na agad ng promoter ni Tete na si Mr. Frank Warren ang mega fight showdown sa pagitan ng bata niyang si Tete at si The Monster ng bansang Japan na Oya Inoue, na kahit wala pang ang katiyakan na siguradong ang tatalunin ni Tete ang pambato nating si Casimero. Isa nga itong direktang pang-iinsulto sa pambato nating si Casimero, na tila ba tinanggalan na ng karapatan na makakuha ng mas malaki pang laban. Sa laban ay makikita nga ang height advantage ng Aprikano sa ating pambato. Okay lang din naman, sapagkat waipik naman ito kay Casimero. Madami mang binibitawang suntok itong si Tete, karamihan naman dito ay sa hangin lang tumatama. Samantalang ang ating bida ay pa isa-isang suntok at maingat na nag-aabang na makakita ng butas sa kanyang kalaban. At pagpasok nga ng 3rd round ay dito na. Dito na nagpakawala si Casimero na isang napakalakas na suntok na direktang sumapol sa sentido nitong Aprikano, na talaga namang halos magpawala ng kanyang ulirat. Nagawa pa naman tumayo nitong si Tete, subalit kitang-kita na talagang ininda nitong Aprikano ang lakas ng suntok na sumapol dito. Kaya naman hindi na binigyan ng pagkakataon ng ating bida na makaporma pa itong si Tete, dahilan para bumagsak muli ito at mapadapa sa ibabaw ng lona. Sa tagpong iyon ay bibilib ka nga rin naman talaga sa puso at tapang nitong African fighter, na kahit wala na nga sa kanyang balanse ay handa pa rin ito makipagsabayan. Subalit hindi na nga rin nagtagal ay hininto na rin ng referee ang laban, matapos muli nga itong tamaan ng malalakas na suntok. At itinanghal ngang panalo si Casimero by a technical knockout sa loob lamang ng 3 rounds. Ang panalong ito nga ni Casimero ang nagbigay sa kanya ng titulong WBO Bantamweight title. At ang labang ito rin ang nagbigay sa ating bida bilang ika-4 na boksingero ng Pilipinas na nagkampiyon sa 3 magkakaibang weight division. Our referee in charge, Steve Gray, waves it off. Therefore, your winner by way of technical knockout and new WBO Bantamweight Champion of the World, Janriel Cuadro Alas Casimero! Isa nga po sa mga talaga namang inaabang ang laban noon, na kung ating matatandaan ay halos 3 taon nang nakakalipas, ay ang magiging laban sana sa pagitan ng ating kababayan na si Janriel Casimero kontra sa tinaguriang The Monster ng Japan na si Naoya Inoue. Ang kanilang laban sana ay magaganap noong buwan ng Abril taong 2020 sa Mandalay Bay Center, Las Vegas, Nevada, USA.
Ang kanilang bakbakan ay para sana sa unification bout ng kanilang mga hawak na titulong IBF, WBA at WBO Bantamweight title. Subalit hindi nga po ito natuloy dahil sa hindi inaasahang paglaganap noon ng nakamamatay na COVID-19 pandemic. At para na lang hindi masayang ang paghahanda nitong si Casimero na noong mga panahon na yan ay nakabase sa Amerika para nga po sana sa maging laban niya kay Inoue, ay itinapat na laang muna ito sa nooy top upcoming prospect ng West Africa na si Duke Maika ng bansang Ghana na noong mga panahon na yan ay wala nga pong talo. Bagamat sa magaganap na laban ay kinukonsiderang dehado nga po itong si Wakanda Boy para sa ating kababayan, ay wala nga pong boxer ang dapat magkumpiyansa kapag siya ang nakaharap sa laban dahil sa nakakasindak na record nitong 24 wins, 19 knockouts at wala nga pong bahid ng pagkatalo at may napakataas na knockout percentage na 76%. Kaya naman hindi basta-basta talaga ang makakalaban ng ating kababayan. At para nga po sa inyong kaalaman, itong si Maika ay naging representante ng kanyang bansang Ghana para sa 2012 Olympic Men's Flyweight Division. Nagsimula bilang isang pro boxer taong 2012 sa edad na 22, kung saan ay nakapagtala nga po ito ng 13 sunod-sunod na panalo via knockout sa pagsisimula ng kanyang pro boxing career. At ito nga po ay nangyari sa loob lamang ng 3 taon mula 2012 hanggang 2015. Naging WBO African Bantamweight Champion taong 2014 nang talunin ng kanyang kababayan at kapwa undefeated na si Echo Wilson via knockout sa ika-8 round. Naging Commonwealth Bantamweight Champion taong 2016 nang talunin naman niya ang isa pang undefeated na taga-UK na si Matthew Chanda by split decision. Kaya naman dahil sa kanyang mga naging panalo ay tumaas ang kanyang kumpiyansa na magagawa niyang maagaw ang titulo sa ating kababayan na si Casimero. I've been crying for long time. I'm hungry for this. So this is what I'm crying for. So people will expect, people will see a good boxing, and I think I'll give good performance, and I'm gonna bring the title back home to Ghana. You know what I'm saying? So I have to be one of the best boxers from Ghana. Subalit kahit nga po magkaganon, ay sinabi nga po mismo nitong si Casimero na kahit pa undefeated at knockout artist itong si Duke Maika, ay hindi nga raw po tumatayo ang balahibo niya rito. Bagkos ay galit nga po raw ang nararamdaman niya dahil hindi nga po natuloy ang laban niya kay Inoue. Kaya naman ang naging banta nitong si Casimero kay Maika ay humanda ka dahil ikaw ang sasalo ng aking galit na para sana kay Inoue. Kasi ilang buwan ako dito sa Las Vegas, mag 8 months, 9 months na ba o muntik na magiging 1 taon. Ano na yun. Kaya si Maika talaga yung yung masasalo niya lahat, yung galit at saka inis. Sa kanilang weigh-in, bago ang laban, ay makikita ang bato-bato at solidong pangangatawan nitong si Duke Maika, kung saan ay masasabi mong pinaghandaan talaga ang magaganap na laban. Habang ang ating kababayan ay kalmadong nagtimbang at handang-handa rin sa magaganap na laban. 117 3/4 pounds for the champion, 117 3/4 pounds for John Riel Casimero. At ito na nga po mga idol sa mismong laban. Sa mga unang round ay maganda naman ay pinapakita nitong si Duke Maika na kung saan nga po ay nakakapagpatama nga ito ng ilang malilinis na suntok sa mukha at katawan ng ating bida. Subalit magkagayon man ay tila waipik lang naman ito sa ating bida. Sa round 2 ay dito na nga unang bumagsak itong si Duke Maika matapos itong tamaan ni Casimero na isang solidong lepok sa may parteng sintido.
Plano na nga sanang tapusin ng ating bida itong si Doc Micah sa round 2. Subalit makikitaan mo nga rin talaga ng tibay itong pambato ng bansang Ghana. Kaya naman kabibiliban mo rin talaga ang puso nito pagdating sa laban. Dahil imbis na umatras dahil sa malalakas sa tamang kanyang tinanggap, ay lalo pa nga itong sumusugod at talaga namang nakikipagsabayan sa ating bida. At ang pinakamatindi pa nga rito, sa kabila ng mga tamang kanyang inabot, ay nagawa pa nitong dumila sa harap ng ating bida. At pagsapit nga po ng round 3, ay dito na tuluyang tinapos ng ating bida ang paghihirap nga nitong si Doc Micah, nang magpakawala ng isang solidong uppercut na tumama nga po ng solid sa mukha nitong si Micah, dahilan para tuluyan ng itigil ng referee ang laban. Ano po kaya sa inyong palagay mga idol? Kung natuloy ang labang Casimero versus Inoue, sino ang dadapa at uuwing talunan sa kanilang magiging laban? Paki-comment nyo na lang po sa baba at pag-uusapan po natin yan mga idol.